Magandang araw mga boss. Road test time. After mapa-underwash ni customer itong sasakyan niya, nagkaroon ng malakas na lagutok dito sa passenger side. Kahit nga daw kaunting lubak lang, dinig niya agad yung lagutok dito sa passenger side. Kaya steady pulso lang kayo dyan para matrace ko kung saan ang gagaling yung ingay. Ayun, narinig ko na. At ito nga mga boss, tinanong ko si customer kung kailan niya ba narinig yung ingay. Pinawas ko pa eh. At yun nga mga boss, kung narinig yung sinabi ni customer, after niya lang daw magpa-underwashing. Grabe naman yung pressure ng tubig na yun. Ay, sabi lubak. Patag eh. Lubak. Oo. Oh, yun, di ba? Narinig mo? Oh, ano gagawin natin? Balik na tayo. Pinatatagal pa ba yan? Ikaw naman oh. Mga ganyang bagay, di na pinatatagal yan. Ano yun? Gagawin pa natin ng istorya? Palalakihin pa natin yung sira? Narinig niyo yung sinabi ni customer na kahit patag daw yung daan, maririnig mo yung ingay. Tama nga naman, narinig ko nga eh. Pero iba itong mas malakas na tunog. Bali dalawang tunog yung lumabas eh. Kasi nga, yung una kong narinig, lagitek. Pero yung napadaan kami sa medyo malalim na lubak, aba, malakas na lagutok yun. Iba yun. Ibig sabihin, dalawang pyesa yung sira dito sa sasakyan ni customer. Yung malakas na lagutok kasi mga boss, possible yan dito sa shock mounting. Pero yung isa na lagitik lang, ayun ang hindi ko pa alam. Ititrace ko yun. Ilan taong ka na? Ano na ako, sir? 26 na ako. 56? Buti na. O, bababa mo na ako, sir. I-banking mo. Yeah. Okay. At ito na mga boss, simulan ko na yung trabaho. Siyempre, dapat nakaangat yung gulong. Tapos gagamit ako ng tubo dyan. Ilalagay ko dito sa ilalim ng gulong. Tsaka ako ngayon yan, iaangat-angat. Nilagyan ko ng kaunting pwersa mga boss. Pero wala akong makitang problema dito sa sasakyan ni customer sa pang-ilalim niya. Ball joint, tie rod, rack end, ayan yung bearing, wala siyang kalog mga boss, kaya naging palaisipan sa akin dyan mga boss yung stabilizer bushing na maliit. Pwedeng dun ang gagaling yung lagitek, kaya tanggalin ko itong gulong, ima-manual check up ko yung stabilizer bar bushing niya. Maganda kasi mga boss, pag hinatulan ko ito, sigurado ako sa papalitan na pyesa para naman si customer nakatipid. Sa pag-check na gagawin ko, syempre gagamit ulit ako ng tubo. Sisikwatin ko itong stabilizer bar bushing. Ayan o, kung makikita nyo, meron siyang kalog. Palitan ko ng screwdriver itong panikwat ko mga boss para ma-detect ng kamay ko kung saan ang gagaling talaga yung uga nitong stabilizer bar. Kasi nga kung makikita nyo, andyan yung bushing niya, yung maliit. Kaya lang mga boss, ang problema negative, kaya gamitan ko ulit ng tubo yan. O, makita nyo, walang uga dun sa bushing eh. Sa nakikita ko kasi sa pag-uga ng stabilizer bar, dito nang gagaling sa stabilizer linkage niya. Yung pinawasing mo, nagkaingay. Natanggal yung ano no? Yung dumi. Lipat naman ako dito sa ibabaw ng shock absorber ni customer. Dahil nga sa andyan yung suspect ko eh. Yung shock mounting niya. Maaaring yung goma nito numipis na. Ayan mga boss, kung makikita nyo, wala na sa sentro itong shock mounting niya. Ibig sabihin yung goma niyan, yung sa gilid, pudpud na. Kaya ang nangyayari, pag napapadaan si customer sa malalim na lubak, ramdam ko agad siya ng malakas na lagutok. Check ko tong stablik niya. Ito. Yan, check upin ko yan. At samantagal, dito muna tayo. Dito muna ako magsisimula sa shock absorber mga boss. Tatanggalin ko yan para yung shock mounting mapalitan. Gumamit ako dyan ng socket wrench na number 12 para matanggal ko itong brake hose dito sa holder niya. Nakakonek kasi itong brake hose mga boss dito sa shock absorber. At para ma-disconnect mo itong shock absorber dito sa steering knuckle niya, gumamit ka ng dalawang tools dyan mga boss. Isang 90 na socket wrench at isang 70 na box wrench. Bolt and nut kasi yung nakalagay dito sa shock absorber. Ayan, natanggal ko na yung bolt and nut. Gamit ka ngayon ng ball hammer, paluin mo itong shock absorber mo para bumitaw yan dito sa steering knuckle. Ugain ko itong shock. Kita nyo may kalug siya. Balik ulit ako dito sa ibabaw ng shock absorber mga boss. Gagamit ako dyan ng box wrench na number 14 para maluwagan ko yung tatlong nut dito sa shock mounting. Medyo masikip yung position dyan mga boss, pero pag naluwagan nyo na yung tatlong nut, madali na lang dahil ang gagawin nyo susunod dyan, kamayin nyo na sa pagtanggal dito sa tatlong nut para hindi kayo magtagal at hindi kayo mahirapan. Ito na yung pangalawang nut na tinanggal ko at itong susunod, ayan naman na ngayon, itong pangatlong nut. Diba ganun lang, napakadali lang kung kayo ang magdi-DIY ng sasakyan nyo. At dahil nga sa natanggal ko na yung tatlong nut,
pwede ko na ngayon i-pull out itong shock absorber. Ito na mga boss, natanggal ko na. Oo. Hindi ka ganyan na, tumunog, tak, tapos mawashing. Ba? Hindi naman immediately. Hindi naman immediately. Bumigay yun. Pag road test natin, ko agad yung tunog eh. Ako pa naman yung tunog pa na, allergic ako dyan. Tinatandaan ko talaga kung saan manggagaling. Wala sa hulog eh. Wala sa sentro. Kaya kakalasin ko na yung mga boss, gagamit ako dyan ng coil spring compressor. Kailangan kasi mga boss, bago mo tanggalin yung nut dito sa shock mounting, importante na napaiksi mo tong coil spring or na-press mo yan. Ito nga sa paggamit ng coil spring compressor. Kung mapapansin nyo, nung sinalpakan ko ng coil spring compressor yan, yung pinaka-bolt niya, hinigpitan ko para itong coil spring paiksiin niya. Para pag tinanggal mo itong shock mounting dito sa shock absorber mo, hindi pumitik itong shock absorber na pwedeng pagmulan yan ng aksidente. At dahil sa napaiksi ko na itong coil spring, kung makikita nyo, gumamit naman ako ng socket thread sa number 17 para matanggal ko naman itong nut dito sa shock mounting. Tapos pwede mo na ngayon i-disconnect itong shock mounting mo dito sa coil spring at shock absorber. Tapos, ihiwalay mo ngayon itong coil spring seat niya dito sa shock mounting. Sikwatin mo lang yan ng flat screw mga boss. Ayan o, yung ginagawa ko. Sinisikwat ko siya para maghiwalay itong coil spring seat at shock mounting mo. Ayan mga boss, na ihiwalay ko na. At kung makikita nyo, ito yung pinanggagalingan ng malakas na lagutok. Yan ang naririnig mo. Yan ang narinig mo nung winasing lang, di ba? Pero daling ko pa rin to, baka mamaya buo eh. Siya nga pala mga boss, hindi naman talaga sa pagwasing yung pinanggalingan pag ganyan, nagkataon lang yun siguro na itong pyesa pabigay na. Punta na ako dito sa isa pang suspect ko mga boss, dito sa stabilizer link. Gumamit ako dyan ng socket thread sa number 14 para matanggal ko itong nut dito sa stabilizer link. Bali dalawa yung nut na tatanggalin nyo dito sa stabilizer link mga boss ano. Dito sa ibabaw gumamit naman ako dyan ng box thread sa number 14 para matanggal ko rin yung isa pang nut dyan. Ayan mga boss oh, nakita nyo natanggal ko na yung pangalawang nut at pwede ko na ngayon i-pull out itong stabilizer link ni customer. Ayan, medyo masikip lang yung position pero matatanggal nyo yan. Pagtapos niyan, ipakita ko pa rin sa inyo na walang problema dito sa stabilizer bushing niya. Ayan mga boss oh. Walang sira sa bushing. Pero sa unang-una kong ano kanina, kala ko yan ang kalog. Eh, ito pala. Kaya ay, walang uga oh. Ito pala yung ano. Pero dito, wala uga dito sa bushing niya. Wala. Wala kagalaw-galaw. Kahit ginagalaw-galaw ko itong ano. Wala siyang galaw dito sa bushing. Kailangan bibili natin. Dito ka lang naman sa side ito nakakarinig ng ingay, di ba sir? Ito yung shock mounting niya mga boss, kung mapapansin nyo, yung goma niyan, pudpud na. Kaya nga ang nangyari, kumalog na siya. Ito, mabingi na yung alin sa loob eh, oh. Tingnan mo, oh. Pero ano, nagkataon lang yun sa pag-washing mo. Idalala ko lang nga ito nga, ito yung pagkakabitan eh. Ito, oh. Yung boot niya, eh, wala available eh. Pabag kang basahan sir? Punasan ko itong coil spring seat niya mga boss, dapat malinis yan para pag pinhit mo yung manibela hindi ka makarinig ng magaspang na ingay. Counter ako, yung dumi lang yan, gumagano. Oo, nagwi-wishing. Wishing sound. Pag yung, paminsan-minsan lang. ay kaya lang masakit naman yung winasing, nakarinig ka naman ng lumagutok. Ayan. Makinis siya pag pinipihit mo. Kasi limili-ko ito eh. Pag pinipit mo manibela, di ba yung shock mo gumagalaw din? Dapat yan makinis oh. Mamay, matalas pandinig mo eh. Makarinig ka ng ingay eh. At dahil sa okay na ito mga boss, pwede ko na ngayon ilagay itong shock mounting dito sa shock absorber. Actually mga boss, naghanap talaga kami nung shock absorber boot nito. Kaya lang dito sa lugar ko, wala talaga kaming makuha. 3 auto supply na nga yung pinuntahan ko, wala talaga. Ang problema kasi dito mga boss, kaya mahirap hanapin itong pyesa niya. Pag bumili ka ng coil spring seat niya, kasama na dun yung boot. Tapos medyo mahal pa siya, kaya yung mga auto supply, hindi sila nag-i-stock. Pero pag sa mga malaking auto supply siguro, o kaya sa kasa, meron yan sigurado. At dahil sa lumapat na itong shock mounting, pwede ko na ngayon ilagay itong nut niya dito sa rod. Ipakapit ko na yan sa thread niya. Tapos gagamit ako dyan ng socket thread sa number 17 para mahigpitan ko na itong nut dito sa rod ng shock absorber.
Tapos ipahiga ko itong shock absorber, tsaka ako ngayon luwagan na itong dalawang coil spring compressor. Sa pagluwag niyan mga boss, para hindi kayo masyadong mahirapan, salit-salit. Kumbaga, balansin nyo pa rin luluwagan itong coil spring compressor para mas madali. Pag okay na, balik ka ulit dito sa nut ng shock mounting mo. I-check mo ulit yung pagkakahigpit niya gamit ka ng Allen wrench tsaka box wrench na number 17 para sigurado lang naman. At pag okay na yung pagkakahigpit mo dito sa nut ng shock mounting, pwede mo na ngayon ibalik itong shock absorber sa dati niyang position. Sa pagbalik ng shock absorber mga boss, para hindi ka mahirapan, unahin mo dito sa taas, lagyan ng nut. I-shoot mo sa butas itong stud ng shock mounting. Medyo kapain mo lang yung butas at pag pumasok na, lumusot na itong stud ng shock mounting, ibig kong sabihin, pwede mo na ngayon lagyan ng nut yan na number 14, ipakapit mo na yan sa thread niya. Pag okay na, ito naman pangalawang nut mga boss, yan naman yung ipapakapit nyo dito sa thread ng stud ng shock mounting nyo. At pag naipakapit nyo na yan, ito na ngayon yung pangatlong nut na ipapakapit nyo dito sa stud ng shock mounting. Pag okay na, ilapit ko muna itong camera mga boss para makita nyo kung saan ako naglagay ng nut dito sa shock mounting. Ayan o, ayan, tatlo yan eh. O, pa-victory yung forma niya. O, di ba? Ganun lang sa kadali. Balik ulit ako dito sa baba ng shock absorber mga boss. Ililihis ko muna itong steering knuckle niya para mailagay ko muna itong stabilizer linkage. Ayan mga boss oh. Sa paglagay ng stabilizer linkage mga boss, madali lang naman. Kung paano nyo lang siya tinanggal, ganun nyo rin siya ibabalik. Iko-connect nyo lang naman yan dito sa stabilizer bar nyo, tsaka dito sa lower arm. Pag na-connect nyo na itong stabilizer linkage, pwede nyo na ngayon ilagay yung nut nya na number 14. Ayan mga boss, yung isang nut na ilagay ko na. At ito naman yung pangalawang nut mga boss, ipakapit ko na rin yung thread nyan dito sa stabilizer link. Pag okay na, gagamit ako dyan ng Allen wrench tsaka number 14 na box wrench mga boss para mahigpitan ko itong dalawang nut dito sa stabilizer linkage. Ayan yung sa baba mga boss na number 14, nahigpitan ko na yan. Tapos tanggalin ko itong Allen wrench, lipat ko naman dito sa taas. Siyempre naman, hihigpitan nyo rin yan. Importante kasi na itong dalawang nut dito sa stabilizer linkage nyo, mahigpit yan. At pag okay na, mahigpit na yung mga nut nyan, pwede mo na ngayon i-connect itong shock absorber dito sa steering knuckle. Ayan mga boss, oh. Ipapasok mo lang naman itong shock absorber dito sa steering knuckle, tapos isentro mo yung butas nyan. Ayan oh, sinisentro ko gamit yung flat screw. Pag na-isentro nyo na yan mga boss, pwede mo na ngayon ilagay yung bolt na number 17 dyan. Dalawa yung bolt na ilalagay nyo dyan, tapos isunod nyo na rin ipakapit yung bawat nut nya dito sa bolt. Ayan yung isang nut na ipakapit ko na dito sa bolt, at ito naman yung pangalawang nut, ipinakapit ko na rin yan. Tapos gumamit ka na ngayon ng socket wrench na number 19. 19 kasi yung nut nya mga boss, tapos yung pinaka-bolt nya number 17. Dahil nga sa kontrahan yan, dalawang tools yung gagamitin mo. Tsaka mo ngayon i-final na yung higpit. Tapos ito naman brake hose, ilagay mo na yan sa holder nya, pati yung bolt na number 12, ipakapit mo na yan. Tsaka mo ngayon i-final yung higpit gamit itong socket wrench mo na number 12. Dahil sa okay na ako dyan, balik ulit ako dito sa ibabaw ng shock mounting mga boss gamit yung box wrench na number 14. Siyempre naman, ipa-final mo na yung higpit dito sa tatlong nut ng shock mounting mo. Siguraduhin nyo lang na maayos yung pagkakahigpit nyo dito sa tatlong nut. At pag okay na, ilagay nyo na ngayon itong cover ng shock absorber. Ayan mga boss, yung bilog. Tapos dito sa cover naman ng shock mounting, ilagay nyo na rin. At syempre naman, dito na tayo sa pang pinali, yung gulong. Ilagay mo na yan. At siguraduhin mo yung mga nut nyan, nahigpitan mo siya ng maayos para sa bandang huli nga, wala kayong maging problema. Dito naman ako sa kabilang side mga boss, lipat ko na itong camera. Dahil nga sa yung stabilizer linkage dito sa kabilang side, papalitan ko na rin. Kasi yung nabili kong stabilizer linkage, pares na yun. Pero check upin ko muna yan para sigurado. Kaya lang mga boss, wala naman akong nakitang problema. Kaya ang gagawin ko dyan, tanggalin ko na itong gulong. Kasi unang-una, sabi naman ni customer, doon lang daw siya nakakarinig ng ingay sa passenger side. At dito nga sa driver side, wala naman siya naririnig na ingay. Ipwesto ko muna itong camera, tapos ipapaliko ko ngayon yung manibela niya papunta dito sa kaliwa. Ayan mga boss, kasi yung position ng stabilizer linkage, ayan mga boss, oh, nasa ilalim siya ng lower arm. Sa pagtanggal niyan mga boss, ganoon din gagamit ka ng Allen wrench para hindi sumama sa pag-ikot itong stabilizer link mo. At yung number 40 na box wrench mo, ayan naman yung ipanluluwag mo dito sa nut ng stabilizer linkage. Pag maluwag na yan mga boss, pwede mo nang kamayin yan para mas mabilis mong matanggal itong nut. O ayan, di ba? Pwede mo na ngayon i-pull out itong stabilizer link mo.
Ayan mga boss, kung makikita nyo itong stabilizer linkage, kalug na itong bola niya. Kaya pag napapadaan si customer sa maliliit na lubak, nakakarinig siya ng lagitek. At ito na ngayon yung bagong stabilizer linkage mga boss, ikabit ko na rin yan. Sa paglagay naman itong stabilizer linkage mga boss, kung paano nyo tinanggal yung luma, same procedure lang mga boss kapag inilagay mo itong bago. Na pag naikabit mo na yan, pwede mo na ngayon ipakapit itong nut dito sa thread niya. Ayun sa taas mga boss, na ilagay ko na yung isang nut. Dito naman sa baba, ayan yung pangalawang nut. Ipakapit ko na rin yan sa thread niya. Tapos gamit ka ngayon ulit ng Allen wrench at box wrench na number 14. Ipainal mo na agad yung higpit dyan. Siguraduhin mo lang din na maayos yung pagkakahigpit mo sa dalawang nut dito sa stabilizer linkage. Importante kasi na mahigpit yan mga boss para wala kang marinig na ingay. At kung sa palagay mo naman okay na yung pagkakahigpit mo dito sa dalawang nut ng stabilizer linkage mo, pwede mo na ngayon ipadiretso itong manibela para may ilagay mo na itong gulong. At syempre naman yung mga nut niyan, ipakapit mo muna sa thread niya, tsaka mo yung gamitan ng impact wrench mo para maipainal mo na yung higpit. At dahil sa okay na ito mga boss, ibaba ko muna itong hood para mag-road test na kami ni customer kung meron pa itong ingay. Gaya nga ng lagi kong sinasabi, maganda siya yung hahatol. Road test time. Diyan natin narinig eh. Uy. Medyo Lalakasan ko. medyo laksan mo naman. Para naman tinitipid mo yung bagsak eh. Okay lang, maganda nga yung ano eh. Ayan, dyan. Bah, ayos na. Kung wala na. Wala na. Pagka Ano na, ganyan, yung lakas eh, no? pagka ganyan, hindi ko na tinetest. Eh. Alam ko, wala na yan. Lakas. Babalik na tayo. Doon. Oo, di ba? Kanina pagbagsak lang natin eh, yung paglabas natin, narinig mo na eh. Sabi ko, konting takbo pa, alam ko na to. O, kita mo, konting takbo lang natin. Sabi ko, balik na tayo. Halos kasi yung, yung mga tunog, halos pa ulit-ulit nila sa akin yun eh. Dati lumalayo pa ako eh. Ngayon, ganyan lang, konting takbo lang. Once dinig mo, ayos na. Oo, mas marinig ko lang sa side, tapos yung lakas ng tunog. Kasi kapag ang problema, suspension, yung manibela apektado eh. Mabigat na. Hindi, magalaw. Pag nalubak ka, gagalaw. Kasi syempre, yung suspension mo, gagalaw na gano'n eh, di ba? Maramdaman yun sa manibela. Pero wala rin lubak-lubak sa'yo eh, no? Hindi naman. Nag-iingatan ko din yan. Ingatan mo rin ba? Wala na, ayos na, no? Tama, wala na. Okay na okay. Okay ba? Okay ba? Okay? Okay na okay. Iyon? Hindi naman ako magsasagang ang layo-layo niya. Pupuntahan kita. Ano, pero... Saka ito, gusto ko kondisyon ito, saka yun. Saka may luma akong... Tama na ako. Luma? Mercedes-Benz. May luma? Oo. Gawin ko! Magka- Thank you very much. Ingatan ka naman ng Diyos. Salamat. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, pasubscribe naman itong channel ko. Salamat!